Hello mga loves! Another day, another ganap na naman tayo for today's video. Maaga nga pala ako nagising para magluto ng babaunin ni Daddy sa trabaho. Nakapagluto na rin ako ng itlog at ininit ko na din yung adobo na ulam namin kagabi. Sabi kasi ni Daddy magbabaon daw siya niyan kaya ininit ko na din ito. Nung mainit na nga ito ay sinalin ko na sa lagayan dahil gagamitin ko rin ang kawali at dito na lang din ako magsasangag. May natira din kasi kaming kanin kagabi kaya sasangagin ko na lang para hindi naman masayang. Naglagay na rin ako ng mantika at isinunod ko na rin yung bawang. At nang maluto na nga yung bawang ay sinunod ko na rin yung kanin. Hinalo-halo ko lang ito at saka ko inilagay ang asin saka ang magic sarap para naman magkalasa ito. At nang maluto na nga ito ay inihanda ko na rin yung baon ni Daddy. Naglagay na rin ako ng kanin sa baonan niya. Yung dalawang baonan nga pala ang nilagyan ko dahil nga magbabaon din siya ng almusal. Nang matapos kong maihanda ang kanin ay isinunod ko rin namang ihanda ang ulam. At ibinukod ko na lang sa ibang lagayan yung ulam niya. Tinakpan ko na rin ito at inilagay ko naman sa ibabaw ng kanin niya yung itlog na niluto ko. Yun kasi yung almusal niya at yung adobo naman ang uulamin niya para sa pananghalian. Inilagay ko na nga ito sa lunch bag niya. Medyo sira na nga yung lunch bag niya pero nagagamit pa naman kaya carry pa yan. Wala pa kasing budget para mapalitan, kaya tiyaga-tiyaga na lang muna. Inilagay ko rin sa plastic yung Tupperware na ulam niya para hindi naman matapon sa bag niya kasi nga medyo maluwag din ang takip nito. Nilagyan ko na nga rin ng tubig yung tumbler niya dahil sobrang kailangan niya yan dahil mainit ang panahon. Nang matapos ko ngang maihanda lahat, ay inilagay ko na rin ito sa loob ng bag ni Daddy. Kinahaponan nga ay naisipan ko naman na maglinis sa loob ng kwarto namin dahil nga napakakalat na rin dito. Sobrang tagal na rin kasi nung huling naglinis ako dito kaya nakatambak na rin yung mga kalat at mga tupiin dito. Napakahirap talaga mag-decide kung saan ipipwesto ang mga gamit dito dahil nga napakaliit lang ng kwarto namin. Sa pagkakatanda ko nga huling linis ko pa dito ay nung time na binaha dito sa amin. Napakataas na nga ng peso ng bahay namin pero inabot pa rin ito ng baha. Kaya meron pa talagang makikita na bakas na mga putik na naiwan dito. Hindi ko nga alam kung saan ko ilalagay yung Durabox na to dahil nga tinitingnan ko kung mas magiging maganda ba o malaki ang space namin dito sa kwarto. Hilong-hilo na nga yung mga Durabox namin kaya kung nakakapagsalita lamang ito ay naku, nagreklamo na talaga sila. Napakarami ang kalat na nakuha ko sa likod ng Durabox namin nung nilipat ko ito ng pwesto. At yan naman yung makikita mo sa ilalim ng Durabox na pinag-alisan ko. Makikita nyo lang naman ang bakas ng nakalipas. At dito naman sa bandang ito ay makikita nyo yung nilabhan ko na 3 linggo ng tupiin. Mauubos na nga lang yan kakukuha at magiging labahan na naman. Nag-isip-isip pa nga dyan si Buntis kung ano pang gagawin niya dahil nga mukhang nagsisisi na siya dahil naglinis pa siya. Inilabas ko na nga muna yung laruan ng anak ko dahil nga 2 box na nga ito at nakatambak lang dito sa loob ng kwarto namin. Itinapon ko na rin yung box ng TV dahil nga nakatambak din ito at ayaw na ayaw ko pang i-let go. Pero ngayon na-realize ko na hindi ko na pala siya kailangan kaya inilabas ko na rin ito. Pinagsama-sama ko na rin yung mga bag na hindi naman namin ginagamit dahil nga nakakalat nga lang dito. Nag-decide nga lang din talaga ako na ilipat yung mga gamit dito dahil nga nahaharangan yung kaisa-isang maliit na bintana dahil wala nang hangin na pumapasok sa loob ng kwarto namin. Pero kahit naman naka-open yan, wala pa rin namang hangin. Kaya sobrang init talaga dito sa loob ng kwarto namin na para kang nasa loob ng oven. Inilabas ko na nga rin muna yung mga damit na nakatambak at mamaya ko na lang din ito titiklopin pagkatapos ko maglinis. Pero hindi ko rin alam kung magagawa ko pa yan mamaya dahil sigurado pagod na ako niyan mamaya. Pero pag kaya ko pa naman at nakapagpahinga ako, tatapusin ko na rin lahat ng yan. Napakarami na ring sapot ng lawa sa taas, kaya yan todo akyat na naman si Buntis. Natakot pa nga ako pag akyat ko sa lamesa dahil gumagalaw-galaw na nga ito at tumutunog na. Kaya bumaba na lang din agad ako para hindi na ako mahulog. Dahil napakadelikado lalo na sa akin at buntis ako. Nakita ko nga rin yung mga kalat sa may bintana namin dahil kung ano-ano na naman ang mga nakalagay dito. At alam ko naman na ang anak ko ang may salarin dito. Pagkatapos ko nga magawalis dito sa part na to, ay nagpunas na rin ako ng basang-basahan para nga matanggal na rin yung mga natuyong puti.
Fast forward na nga tayo at napakahaba na talaga ng video ko. At nandito na nga tayo sa last part, ang pagtitiklop ko ng mga damit. Nakapagpahinga na nga pala ako niyan, kaya naisipan ko nang tapusin para wala na akong gawin kinabukasan. 2 box kasi at isang laundry basket ang kailangan ko pang tupiin. Kaya kailangan ko ng unti-untiin ito para wala na rin akong masyadong gawain. Nang matapos ko naman tupiin yung isang laundry basket, ay inilagay ko na nga muna ito sa mga damitan namin. Dahil nga ginugulo ng anak ko at kinukuha yung mga tinutupi ko. Nang matapos ko nga ito, ay pinatulog ko nga muna ang anak ko. Dahil inaantok na rin ito at para wala na rin manggulo sa akin. At nang makatulog na nga ito, ay pinagpatuloy ko na ang pagtutupi ko. Para matapos ko na rin ito at makapagpahinga na rin ako. Sobrang nangangalay na rin kasi yung mga braso ko sa mga oras na yan. At medyo tinatamad na rin ako. Pero kailangan ko talaga tong tapusin. Dahil nga nasimulan ko na rin naman to. Mabilis lang rin naman ang pagtupi lalo na kapag walang pasaway na bata. Minadali ko na rin ito at baka rin biglang magising ang anak ko. At nang matapos ko naman ulit tupiin yung isang box ay inilagay ko na rin ulit ito sa mga damitan namin. Para masunod ko na rin tupiin yung isang natitirang box sa mga damit. Matapos ko naman i-arrange yung mga damit na natupi ko, bumalik na ulit ako sa pagkakaupo para matupi na rin yung mga natitirang tupiin. Kukunti na lang din naman ito at yung iba nakatupi na rin, kaya aayusin na lang. Yung iba kasi dito ay nasa damitan na pero inalis ko lang kasi nga nilinisan ko. Halos karamihan kasi dito yung mga uniform ni daddy na hindi na ginagamit. Kaya hiniwalay ko na rin at itatabi ko na. Medyo nagising nga dyan ang anak ko dahil nga may mga batang maiingay sa labas. Kaya bumangon na lang ang anak ko at nagpabuhat na sa akin. Hindi ko na lang din nabidyohan yung mga huling nagawa ko dahil nga ayaw na magpababa ng anak ko. Pero natapos rin naman lahat ng gawain ko na mga araw na yan. At ito na nga po ang final look ng aking paglilinis sa aming munting kwarto. Naging maaliwalas naman kahit konti. At yan na lang po muna for today's video. Thank you for watching everyone. Ingat and God bless. Bro. Kamera na.